Nahuli na si President Rodrigo Duterte at nagpakita si Senator Bongo, Philip Salvador at Belo sa airport. Kaso nawawala si Senator Bato. Hinuli na si FPRRD. Ngunit natatakot ba si Senator Bato? Dahil baka siya ang susunod na huhulihin? Kinausap ng Philippine National Police ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para isakay ito sa isang eroplano at dalhin sa hindi pa natutukoy na lugar. Sa isang update sa social media ng anak ni Duterte na si Veronica, makikitang kausap ni PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III ang dating Executive Secretary ni Duterte na si Salvador Medialdea at pinapapili ang kanilang kampo kung dadalhin si Duterte sa isang flight na may easy way at hard way. Ayon kay Torre, ang easy way ay mabili si Duterte ng 3 tao na sasama sa kanya. Attorney Barry, ano po ba magiging kumbaga mukha ng paglilitis na ito? Siyempre, unprecedented, first Asian, first president for that fact in the world na malilitis po sa ICC. Ano magiging mukha nito, especially time element wise? Posible na ngayong umaga, hindi ko alam kung ano nga gagawin, pero ililipad na siya sa Hague. At kung siya, dahil nga may warrant of arrest, siya ay madidetain doon sa ICC Detention Center, mismo sa building ng ICC yan, sa Dahig. Pero ang isang kailangan natin bantayan, at ito, siguro babanggitin ko lang ngayon ito kaagad, hindi lang siya ang pinangalanan doon sa complaint. So, posibleng in the next few weeks, in the next few days, magkaroon pa ng mga dagdag na mga warrants para doon sa mga ibang complainant. So, isang bagay na kailangan siguro din natin bantayan, whether the ICC will issue additional warrants para doon sa mga iba pang mga defendants na pinangalanan doon sa original complaint na sinampa nung prosecutor sa ICC. Senator Bato, nawawala ba? Siya na ba ang kasunod? Sa Manila Airport, isang nakakagulat na eksena ang naganap. Dumating si Bongo, kasama niya si Philip Salvador at Belo. Pero may isang kakaiba, may isang malaking tanong na buwabalot sa lahat ng nakakita. Nasaan si Senator Bato? Wala siya, hindi nagpakita. Pero bakit? Ang dahilan ay maaring kasing linaw ng araw o baka naman may tinatago siyang takot. Pero bago natin sagutin yan, balik tayo sa airport. Isang mainit na balita ang pumuno sa headlines. Huli na si former President Rodrigo Duterte. Oo, totoo. Isang warrant mula sa International Criminal Court ang nagpatumba sa matagal ng matapang na lider. Ang kanyang anti-drug campaign na kumitil sa libu-libong buhay, isang kampanyang hinangaan ng ilan pero kinatakutan ng marami, ay ngayon nagresulta sa kanyang sariling pagdadakip. Pero kung si Duterte ay hinuli na, ano ang susunod? Bumalik tayo kay Senator Bato. Siya ang isa sa mga pinakamalapit kay Duterte. Isa siya sa mga nanguna sa Oplan Tokhang. Maraming beses niyang sinabi na hindi siya takot sa kahit ano, pero ngayon, bakit biglang hindi siya makita? Bakit hindi siya sumama kina Bongo, Philip Salvador at ilang pang mga kalyado sa airport? Bakit siya parang naglaho? Isa lang ang sagot na posibleng nasa isip ng marami. Natatakot ba si Senator Bato na siya na ang susunod? Ang ICC ay matagal nang may iniimbestigahan. Ang mga biktima ng anti-drug war ay humingi ng hustisya. At ngayon, mukhang nagsisimula ng gumulong ang batas. Hindi na lang ito usap-usapan. Hindi na ito haka-haka. Duterte, ang mismong lalaking nagsabing wala siyang takot, ay ngayon nasa kustodiya ng otoridad. Pero kung ito ang simula, sino ang susunod? Balik tayo sa pagkawalan ni Bato. Isang taong hindi natatakot. Dapat walang dahilan para magtago. Pero kung ang kasamang lider ay naaresto na at ikaw ay susunod sa listahan, paano ka hindi matatakot? Malamang sa mga oras na ito, marami ang nagtatanong, marami ang nag-aabang kung si Duterte ay hinuli na. Bato, isusunod ba? Dahil kung ating mapapansin mga kaibigan, ayon sa mga ulat, hindi lang si Pangulong Duterte ang nasa likod na ipinasa na complaint sa ICC, kundi marami pang mga pangalan. At malamang si Senator Bato ang isa dito. Ang tanong ay, ano ang susunod na kabanata? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy.
na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ang kasaysayan ay nagsusulat ng bagong pahina. Isa itong malaking yugto sa politika ng Pilipinas. Kung si Duterte ay kayang hulihin, sino pa ang ligtas? Bukas o sa mga susunod na araw, baka makita natin ang sagot. Pero sa ngayon, isang tanong lang ang bumabagabag sa isipan ng sambayanan. Si Senator Bato ba ang susunod? Have mercy, O God. Roma 12 verse 19. Huwag kayong magiganti, mga minamahal, kundi bigyang daan ninyo ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa gitna ng ingay ng politika, mga kontrobersiya, at paghahanap ng hustisya sa mundo, lagi may panganib na maging abala tayo sa pag-aalala, takot o galit. Sa mga pangyayaring tulad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang posibleng susunod na kabanata sa mga taong may kinalaman sa kampanyang War on Drugs, marami ang nagtatanong, nasaan ang tunay na hustisya? Nasaan ang katwiran? Ngunit bilang mga Kristiyano, ang sagot natin ay nasa ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ang tunay na hukom. Siya ang may huling salita sa lahat ng bagay. Hindi natutulog ang ating Panginoong Diyos at walang bagay na lingid sa kanyang paningin. Maaring may mga taong nagagalak, may mga natatakot at may mga naguguluhan, pero isa lang ang katiyakan. Ang ating Panginoong Kristo ang tanging makapagliligtas at makapaghatid ng tunay na hustisya, kaibigan. Marami ang nagtatanong kung si Senator Bato ba ay susunod, kung ang ibang nasa kapangyarihan ay makapanagot, o kung ang mga biktima ng drug war ay makakamutan ng hustisya. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalagang tanong ay ito, tayo ba mismo ay handa nang humarap sa ating Panginoong Kristo bilang hukom? Ang bawat kasalanan ay may kabayaran at walang makakaligtas sa kanyang paghuhukom. Subalit sa kanyang habag, inalay ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay sa krus upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Sa pamagitan lamang ng kanyang dugo tayo magiging malaya. Hindi sa hustisyang politikal, kundi sa hustisyang espiritual na nagbibigay ng walang hanggang buhay. Kung tunay nating nais ang hustisya, kaibigan, magsimula tayo sa ating mga puso. Hindi sa paghiganti, hindi sa takot, kundi sa pagsuko natin sa ating Panginoong Kristo at sa pagsasabuhay ng kanyang kalooban. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoon Diyos, na kayo po ang tunay na umiibig sa amin. Ang aming Panginoon Hesus ang tunay naming hukom na siyang nagbibigay ng makatarungan at ganap na hustisya. O aming Panginoon Diyos, tulungan niyo po kami magtiwala sa iyo. Sa halip na sa hustisyang pangmundo, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at tulungan niyo po, Panginoon, ang aming mga lider sa mga nakarang administrasyon at sa bagong administrasyon na sila po ay lumakad sang-ayon sa inyo pong kagustuhan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat at masamatiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.